Kailan kayo huling nagpalit ng langis ng inyong sasakyan? Alam nyo ba na isa yan sa pinaka-importante pagdating sa performance at maintenance ng ating sasakyan? Kasama natin muli si Sir Glenn Potenciano Maniquis dito sa Dunamis GM, Ford Specialist, para sagutin ang tanong natin sa ikatlong letra ng Blow Bagets, ang O for Oil. Sir Glenn, gaano ba kahalaga ang langis sa buhay ng makina ng sasakyan? Actually, mga kamanibela, ang langis, it is the lifeblood of our engine. Una-una, it helps in lubrication, cooling, cleaning, and protection. Sir Glenn, ano po ba yung mga common problems ng ating mga motorista pagdating po sa langis ng sasakyan? Number one, ang paggamit ng maling grade o ng specs ng langis. And then number two, late o hindi pag-change oil. Bakit po ba, Sir Glenn, may iba't ibang klase po ba ng langis para sa iba't ibang sasakyan? Yes, meron. Then there are different kinds of oil. Meron tayong tinatawag na Group 1 base, may Group 2, Group 3, Group 4. Ano-ano ba ito? Yung Group 1 base oil, ito yung mga monograde oil, yung SA40. Group 2, ito yung mga multigrade oil. Like for example, ito. Ang tawag dito multi-grade oil, 15W40. Usually, ito yung mga ginagamit natin yung sa mga old model natin na mga sasakyan. For example, yung mga Adventure, yung mga FX natin na luma. And then yung Group 3 naman, yung mga synthetic oils natin. Like for example, itong ating Petromin oils. And then meron din tayong Group 4 base oils. Ang mga Group 4 base oils natin is katulad naman ito, si S-oil. Ang S-oil, POW oils, Group 4 base, ang tawag dito is polyalpha olefin oils. Ito na yung mga advanced synthetic oils. And then meron pa isa, si Group 5. Yung Group 5 base oils, ito naman yung mga ester base oils. Wala akong sample kasi hindi ko naman siya na ginagamit dito sa shop ko. Pero it doesn't necessarily mean na yung Group 3, Group 4, and Group 5, mas maganda lagi si Group 4 kay 3. Mas maganda si 5 kay 4. Usually yan, nakakatalo yan sa base oil nila. Kung maganda ang base oil na ginamit ni Group 3, pwedeng magiging mas maganda siya kay Group 4. Ganun naman si Group 4, pwedeng maging mas maganda kay Group 5. Okay? So, at the end of the day, nakakatalo yan sa base oil at saka dun sa additives nila. Maliban doon, ang oils kasi natin ngayon, like for example, yung Ford na wet belt system. Nakababad kasi yung timing belt niya sa oil, kaya may specific oil for that. Ang ginagamit naman natin dyan is itong Ford 913D. Same yan kay Totachi. Yan ang dapat natin ginagamit. Bakit? Pag hindi natin ginamitan ng tamang oil yon, yung ating timing belt na nakababad sa oil, madedegrade siya, magkaroon siya ng premature wear. So, imbis na tumagal siya ng more than 100,000 kilometers, baka 70 na lang, 80,000 na lang, 90,000 na lang, and then worst case, baka mag-break siya. So, napaka-importante ng correct grade of oil. Even sa racing. Sa racing, gumagamit sila ng higher viscosity. Up to 50 pa nga. 10W50, 20W50. Kasi syempre, iba naman ang gamit sa racing. Sa racing kasi, in extreme driving yan, ang engine oil temperature nila tumataas. Pero halimbawa, regular driving ka lang, yung oil natin na fully synthetic or Group 4 is more than enough. Maganda na siya. Yung pangalawa naman is yung late. Ano po ba epekto nun pag late ka o hindi ka talaga nagpalit ng langis? Actually, yung mga experience ko sa ganyan pagdating dito, may time kasi, ang nagiging problema is yung kausap nila. Halimbawa, sasabihin ng kausap nila, boss, itong oil namin can last up to 30,000 kilometers. Siyempre, yung client, bago siya mag-change oil, 30,000. Ayun, pagdating dito sa amin, sira na yung makina nila. Kaya as a general rule, always change your oil every 5 to 10,000 kilometers, depende sa klase, and or once a year at least. Kasi sigurado tayo na hindi masisira ang makina natin at mapapangalagaan natin. Ang pinaka-best pa rin is you should check mo yung condition ng oil mo. Kung halimbawa, tiningnan mo 5,000 kilometers, uy, maputi pa, huwag ka muna magpalit. Kasi minsan kasi yung pag-itim o pag-build up ng carbon and sludge sa engine natin, nagdidepende yan, number 1 yan sa condition ng engine mo. Diba? Number 2 yan sa driving habits mo. Driver na kaskasero ka, masyadong mainit ang engine oil temperature, iitim ka agad yung langis mo, magbibuild ka agad siya ng carbon deposit, tsaka sludge. Tandaan nyo, ang langis, lifeblood yan ng ating sasakyan. O kahit man tayo, kung dugo natin, malapot na, makaka-apekto na yun sa performance natin. Ganon din ang sasakyan. Same with pag marami na siyang sludge or carbon deposit, o tayo naman, nagbabara na yung mga ugat natin, yung dugo natin, ma-stroke na tayo, o kung sari-sari ng sakit ang mangyayari sa atin. Sir Glenn, matanong lang ako kasi may mga brand na nagsasabi na may mga langis sila na field for life. Parang forever na yon na pwede mong gamitin. Totoo po ba yon?
Well, actually, nababasa ko na yan. Ang kanilang explanation doon is up to 200,000 kilometers. Pero actually, mga langis, like for example, yung mga gear oil, merong shelf life yan. Yung nasa lata na hindi mo naarawan, hindi mo naiinitan, na controlled environment. Ang shelf life nito 5 taon lang pag gear oil. Pag ito nilagay mo to sa loob ng makina, siguro matagal na yung 4 na taon. So, ito ay opinion ko lang. Sinasabi nilang field for life. Medyo duda ako doon kasi yung mismong mga oil companies nagsasabi na yung langis nila nag-expire. Sir Glenn, paano naman po kung natenga ng matagal yung sasakyan? Anong mangyayari dun sa langis? Ang nangyayari kasi diyan pag natenga, di ba ang engine natin mainit yan eh. So pag start mo, mag-accumulate ng heat yan, nag-accumulate din ng moisture yan. So doon ngayon sa ibabaw ng makina mo, pwedeng mag-accumulate yung molds. Siyempre, pag in-start mo ngayon yan, hahalo na ngayon yung molds mo doon sa loob ng makina mo. It can now affect the performance, tsaka yung engine mo, pwedeng masira siya. So, ang best thing to do is, pa-change oil mo kagad. Start mo siya, kahit na 1 minute, para humalo lang mabuti yung langis. Kasama na yon and then i-drain mo na. And then palitan mo na ng new oil. Sir Glenn, paano naman ho tayo dito? Nasa tropical country tayo. Talagang pag mainit, sobrang init din ng panahon. Actually, kahit hindi summer, mainit. May kinalaman ba to sa performance ng langis? Actually, marami na nagtanong sa akin yan. Ang recommended dito sa Ford natin is 5W30. Pwede ba akong gumamit ng 5W40? Kasi sobrang init ng panahon sa atin. Honestly, pwede naman tayong gumamit 5W40. Pero syempre, at the end of the day, kung ano yung sinabi ng manufacturer natin na 5W30, dapat we stick to that. Pag uminit kasi ang panahon, ang umiinit lang sa atin, yung kulang temperature natin. Hindi naman yung engine oil. So in a way, hindi masyado na-epektuhan ng ating engine oil. So ito naman 30 na to, although may epekto pa rin yung coolant temperature, pero hindi masyadong nakaka-apekto sa engine oil temperature ang mainit na panahon. Makaka-apekto lang ito if you are using it in extreme driving, like racing. No, mabigat sa makina, may bigat sa langis, tumataas talaga ang engine oil temperature. Kaya kung mapapansin mo, ang mga racers, they use 50. Kasi nga, pagka nga tumaas nga, pagka nga uminit masyado, yung 30 mo, pwedeng maging 20. Hindi na siya maging ganun ka-efficient o ka-effective when in terms to lubrication and protection. Oo. Naalala ko, Sir Glenn, yung lagi sinasabi ni Kuya Daniel, kung may binibili ka mang anumang gamit, lagi kang babalik sa manual para hindi ka magkamali. Actually, dati ako, DIYer din ako. Ako lang ang nag-change oil sa sasakyan ko. Diba, unang-una, make sure lang na tama yung step-by-step procedure na gagawin nyo. Pwedeng tingnan nyo yung manual nyo, pwede rin kayong mag-google, pwede rin kayong magtanong. Ang Dunamis naman, we are always here to serve you. Kahit natanong lang, kahit hindi ka pa bumili, we are here to answer any of your questions. Sa abot po namin ng makakaya. And then, tingnan natin yung oil levels natin. Pag kulang, dadagdagan. Pagka maitim na masyado, siguro visual inspection na lang. Kung maitim na masyado at kung more than a year na, or 5,000 kilometers na, or 10,000 kilometers, magpalit na lang tayo. Mura lang naman ang langis, mas mahal ang makina.